Sa likod ng makukulay na entablado ng OPM, lumalabas ang mga isyu ng hindi pantay na kita, lihim na deal at hindi patas na sistema. Ibinunyag ng ilang artist ang karanasan sa underpayment, one-sided contracts at malabong hatian sa gigs at royalties. Patunay ng mga hamon na kinahaharap ng mga musikero sa likod ng kanilang tagumpay. The Philippines Showbiz List presents reaksyon ng mga artist sa umano'y corruption sa Pinoy music industry. Kian Cipriano's camp defended him against alleged profit exploitation at his record label. Nagsimula ang issue noong March 7 matapos mag-post si Zian Gaza ng isang blind item tungkol sa isang music label owner na umano'y nanamantala sa mga artist. Ayon sa post, 95% ng kita mula sa YouTube at Spotify ay napupunta sa label at delayed pa ang bayad sa mga artist. Bagamat walang pangalang binanggit, mabilis na idinawit ng mga netizen si Kian Cipriano at ang kanyang OC Records. Bilang tugon, agad naglabas ng pahayag ang kampo ni Kian. Ayon kay James Banaag, Advertising and Promotions Head ng OC Records, bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan sa post, malinaw na isang pagtatangka itong sirain ang reputasyon ni Kian sa music industry. Dagdag pa niya, hindi malinaw ang motibo ni Kian at maaari lamang umano itong nagmula sa koneksyon ng isang kaibigan na naisirain si Kian at ang OC Records. Ipinaliwanag ni James na ang mga numerong nabanggit sa blind item ay totoo lamang sa konteksto ng music royalties at hindi sa kabuuang kinikita ng artists. Sa karaniwan, ang paghahati ng kita mula sa music royalties ay iba sa paghahati ng kita mula sa talent fees. Halimbawa, sa music royalties mula sa Spotify, YouTube, licensing sa TV o pelikula, o dati mula sa CDs at tapes, ang karaniwan ay 90-10 o 95-5 kung saan napupunta ang malaking bahagi sa label at maliit lamang sa composer o singer, maliban kung singer-songwriter ang artist. Samantala, ang paghahati ng kita sa pagitan ng manager at artist mula sa talent fees ay karaniwang 70% para sa artist at 30% para sa management. Ipinaliwanag pa ni James na may pagkakaiba ang kontrata para sa recording at para sa management lamang, kaya hindi dapat malito ang publiko. Kung halimbawa ang artist ay nabook sa isang music festival, ang talent fee mula rito ay naiiba sa music royalties. At dito na ipapatupad ang 70-30 na paghahati pagkatapos kaltasan ng tax. Nais na ipunto ng kampo ni Kian na may malinaw na sistema ang OC Records sa paghahati ng kita ng artists at hindi patas na paratang ang lumabas sa blind item, lalo na't hindi ito kumakatawan sa kabuuang kita o talent fees ng mga artists. Ian Season. Bagamat hindi pa napatutunayan ang mga akusasyon, naging daan ito upang muling talakayin ang matagal ng issue ng transparency at patas na compensation sa music industry. Isa sa mga unang nagsalita ay si singer-songwriter Ian Season na ipinagtanggol si Kian. Sa kanyang Facebook post noong March 8, sinabi niyang hindi lubos na nauunawaan ni Zian ang sistema at komplikasyon ng industriya, lalo na sa usapin ng hatian ng kita. Ayon sa kanya, mali ang interpretasyon sa sinasabing 95% na napupunta sa label at hindi ito sumasalamin sa tunay na setup ng royalties at talent fees. Dagdag pa niya, may karapatan ang mga artist na magtanong at alamin ang mga detalye ng kanilang kita. MRLD. Kasunod ng kontrobersya sa umano'y underpayment ng ilang music labels, naglabas ng pahayag si MRLD sa kanyang Facebook upang ipaliwanag ang kanyang desisyon na maging independent artist. Siya ang sinasabing tinukoy sa blind item ni Zian at dati siyang nasa ilalim ng label ni Kian bago niya inanunsyo ang kanyang pag-alis. Ibinahagi ni MRLD na pinalaki siya ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang tama, lalo na kung hindi patas ang sitwasyon. Inamin niyang dumaan siya sa matinding pagdadasal at pag-iisip bago magdesisyon. Dahil mahal niya ang musika, ngunit hindi niya kayang ipagpatuloy ito kung hindi sapat ang kanyang kinikita. Ayon sa kanya, karapat dapat siyang makatanggap ng higit 5% mula sa mga kantang siya mismo ang sumulat at lumikha. Nilinaw din niya na ang kanyang pagiging independent ay hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Jonathan Manalo. Nagbigay rin ng saloobin si Jonathan Manalo ng ABS-CBN Music na nilinaw na mahalagang maintindihan ng artist ang kontrata bago pumirma dahil ito ay tanda ng kanilang pagsang-ayon.
Inamin niyang vulnerable ang mga baguhan, ngunit may papel ang labels na nag-i-invest ng oras at resources para hubugin ang talento. Binigyang diin din niya ang pagkakaiba ng legitimate investment at predatory contracts at sinabi na walang perpektong sistema. Para sa kanya, mahalaga ang fairness, transparency, at good faith sa pagitan ng artist at label, lalo na habang patuloy na nagbabago ang industriya. Zel Bautista. Bilang tugon sa usapin ng umano'y korupsyon sa music industry, ibinahagi ni Zel, frontman ng December Avenue, sa kanyang Facebook noong March 9 na may mga musikero talagang pinipiling umiwas sa mga tradisyonal na sistema. Para sa kanilang banda, naging biyaya pa nga na walang label na kumuha sa kanila noong umpisa. Sa kabila ng pamimigay ng demo CDs, pagtugtog sa maliit na audience, at sariling pag-record ng kanta, natutunan nilang i-manage ang kanilang career at maging hands-on sa lahat ng aspeto. Ayon kay Zel, ang pagiging independent ay nagbigay sa kanila ng creative freedom at mas malaking kita, ngunit may kapalit itong limitadong oportunidad at kakulangan sa marketing at promotions. Aniya, nangangailangan ito ng mas matinding pagsisikap. Sa kalaunan, nang makabuo sila ng matibay na reputasyon, nakipag-partner din sila sa isang label na mas pabor ang terms. Kapag tunay na kumokonekta ang musika sa tao, tiyak na makakahanap ito ng tamang audience. Keiko Necesario. Sa panig ng indie singer-songwriter, sinabi niya na malaki ang bahagi ng kita ng mga artists na nakukuha ng mga major music labels at matagal nang ganito ang kalakaran ng industriya ng musika sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Keiko na karaniwang sinasagot ng label ang lahat ng gastusin sa paggawa ng kanta o album. Binigyang diin ni Keiko ang konsepto ng recoupment. Kung bibigyan ng advance ang artist, binabawi muna ng label ang perang ginastos bago magsimulang kumita ang artist ng royalties. Karaniwan ding pag-aari ng label ang original sound recording o masters ng kanta, ngunit ang composer o songwriter pa rin ang may copyright ng musika. Aminado si Keiko na hindi patas ang industry standard at may puwang para sa pagpapabuti, ngunit binigyang diin niya na hindi lahat ng label ay kontra sa artist. Marami rin aniya ang nagtataya sa risk ng artist at nagbibigay ng suporta, lalo na sa mga baguhan. Para kay Keiko, ang industriya ay komplikado at madalas higit pa sa nakikita ng publiko ang nangyayari sa likod ng eksena. JR. Nagbahagi rin ng reaksyon ang singer-actor na si JR. Sa kanyang TikTok post noong March 14, sinabi niyang kaibigan niya si Kian at posibleng mas mabuting hindi muna ito magsalita hanggat hindi pa malinaw ang buong detalye. Ayon sa kanya, base sa higit 20 years niyang karanasan sa industriya, karaniwan na ang ganitong sitwasyon, lalo na sa mga bagong artist na pumipirma ng kontrata nang hindi ito lubusang nauunawaan. Pinayuhan niya ang mga ito na basahing mabuti ang kasunduan at kumonsulta sa abogado bago pumirma. Dagdag pa ni JR, bagamat masakit, to ang realidad ng industriya at maaaring magsilbing pagkakataon ang issue upang mas ma-educate ang mga artist tungkol sa mga nangyayari sa likod ng eksena. Sa hiwalay na panayam sa YouTube noong March 19, sinabi rin niya na hindi lamang sa gobyerno umiiral ang korupsyon, kundi maging sa showbiz. Nilinaw niyang layunin niyang makatulong sa kapwa artist at hindi manira ng sinuman. Ibinahagi niya ang kanyang karaniwang sitwasyon kung saan hindi ibinubunyag ng manager ang tunay na talent fee. Morissette Amon. Dahil sa patuloy na pag-init ng issue, binalikan ng ilang netizens ang naging pahayag ni Morissette sa isang YouTube interview noong January 16, 2026. Ibinahagi niya na isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang maging independent artist ay ang mas malaking kita at kontrol sa kanyang musika. Ayon sa kanya, sa ilalim ng traditional na label, limitado ang bahagi ng kita ng artist at kadalasan ay may hindi patas na hatian, lalo na kung may mga middleman na may control sa financial at creative decisions. Binanggit niya ang kanyang kantang Love You Still noong 2023 na hindi inilabas sa ilalim ng label. Sa loob lamang ng isang taon, kumita ito ng mas malaki, umaabot sa 10 beses kumpara sa kabuuang kita niya sa 8 taon niyang career sa ilalim ng label. Kahit pa marami siyang hit songs noon, para sa kanya ito ang naging turning point ng kanyang career. Bilang independent artist, hawak niya ang control sa kanyang releases, gigs, at promotion, kaya mas malaki ang kita at mas malaya siyang lumikha ng musika ayon sa kanyang sariling vision. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers,
Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!